Ang malaking lumang gate ng Rivera Mansion ay bumukas ng dahan-dahan, tila may sariling buhay, nagbubunyag ng 100 semento na humahantong sa isang bahay na tila nababalutan ng isang malalim na anino. Para kay Marina Cruz, ang 24 na taong gulang na caregiver mula Laguna, ang unang sulyap sa mansyon ay hindi lang nagbigay sa kanya ng kaba, kundi isang matinding pagtataka. Walang hiyaw ng mga bata, walang tawanan, tanging katahimikan na mas mabigat pa sa mga pader na nakikita niya. Ngunit, ang pinakapumukaw sa kanyang loob ay ang 2 pares ng maliliit na mata sa bintana sa itaas. Walang buhay, tila 2 bituin na nawalan ng ningning. Ito ang kanyang event hook, isang simula na puno ng misteryo at kaba, na nagbabanta ng isang bagay na mas malalim pa sa nakikita ng mata. Isang matalim na bugso ng hangin ang dumampi sa kanyang muka, kasabay ng tunog ng nag-iisang kampanang tumunog mula sa loob ng malaking pintuan. Sa mga sandaling yon, hindi siya natakot. Sa halip, isang mainit na determinasyon ang sumiklab sa kanyang dibdib. Kailangan lang ng mga bata ng pagmamahal para mamukadkad, bulong niya sa sarili, habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag na luma, ngunit puno ng pag-asa. Lumaki si Marina sa kahirapan, ngunit hindi kailanman nawala sa kanya ang paniniwala na ang bawat bata, anuman ang pinagmulan o sitwasyon, ay may karapatang maranasan ang tunay na kagalakan at pagmamahal. Ito ang kanyang emotional hook, ang matinding pagnanais na magbigay, maghilom, at magpabago, isang pagnanais na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, na nag-uugnay sa kanya sa mga kaluluwang nawawala sa loob ng mansyon. Isang matangkad at malalim ang tingin na lalaki ang sumalubong kay Marina. Si Damian Rivera. Malamig ang kanyang mga mata, tila salamin na sumasalamin lamang sa kanyang sariling paghihirap. Wala itong emosyon, maliban sa isang bahid ng pagod at pagkabagot. Nagpalitan sila ng formal na pagbati. Bawat salita ay parang bawat patak ng ulan sa tuyong lupa. Ikaw si Marina Cruz, tama? Tanong ni Damian, ang boses ay malalim ngunit walang init. Nabasa ko ang iyong resume, mga bata, di ba? Tumango si Marina. Opo, Sir Damian, at handa po akong tulungan sila. Ngumiti ng bahagya si Damian, isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana. Maraming sumubok, pero walang nagtagal. Tiningnan ni Marina ang paligid. Ang mga pader ay kulay abo. Ang mga kasangkapan ay antigong gawa, ngunit walang bakas ng buhay, walang laruan, walang kulay. Ang tanging nakita niya ay ang malaking larawan ng isang babae sa dingding, si Elara, ang yumaong asawa ni Damian. Maganda, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ipinakilala ni Damian ang 2 kambal, si Lucio at Mile. Mga 8 taong gulang sila, magkapareho ng malalalim na mata na tila may daladalang libu-libong kwento, ngunit walang anumang salita. Hindi sila tumugon sa bati ni Marina. Ang mga tingin nila ay blanko, nakatingin lamang sa walang hangganan. Naramdaman ni Marina ang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang katahimikan ang bumabalot sa kanila, kundi isang malalim na sugat. Mayroon akong ilang patakaran, sabi ni Damian. Ang boses ay nagiging mas seryoso. Walang malakas na tawanan, walang pagtakbo, walang makukulay na laruan na gugulo sa kaayusan ng bahay. Gusto ko ng tahimik at maayos na kapaligiran para sa kanila. Ayaw kong magulat sila. Kinagat ni Marina ang kanyang labi. Ngunit Sir Damian, ang mga bata po ay kailangan nila ng disiplina at kapayapaan, putol ni Damian. Kailangan nilang makabangon. Hindi sila makakapag-usap at ayaw kong may gumulo sa prosesong yon. Tumango si Marina, ngunit sa kanyang isip, nagluluksa siya para sa mga bata. Mga patakaran? Ang mga bata ay hindi makina. Sa mga sumunod na araw, sinusunod ni Marina ang mga patakaran.
sa panlabas lang. Sa loob, ang kanyang puso ay nagpaplano ng mga paraan upang dalhin ang sikat ng araw sa kanilang madilim na mundo. Tuwing hapon, habang si Damian ay nasa opisina at ang ibang kasambahay ay abala, nagkaroon ng lihim na pagbabago sa mansyon. Isang araw, kumuha si Marina ng lumang kumot at nilagay sa pasilyo na nagpapanggap na isang kuweba ng diwata. Ikinuwento niya kay Lucio at Mil ang tungkol sa misyon ng Bituin Night, kung saan ang isang matapang na knight ay naglalakbay sa isang mahiwagang kagubatan upang hanapin ang nawawalang tawa ng dalawang prinsipe at prinsesa. Ginawa niya ito sa mahinahong boses, gamit ang kanyang mga kamay upang magbigay buhay sa bawat salita. Sa una, hindi tumugon ang mga bata. Nakaupo lang sila, nakikinig. Ngunit sa bawat araw, nakita ni Marina ang isang bahagyang pagbabago. Minsan, kumislap ang mga mata ni Lucio nang banggitin niya ang tungkol sa mga maliliit na fairy. Mel naman, sumunod ang kanyang tingin sa bawat galaw ng kamay ni Marina. Isang hapon, habang isinasalaysay ni Marina ang bahagi kung saan ang knight ay nakahanap ng isang malaking, makulay na bulaklak, isang malikot na ngiti ang biglang sumilay sa labi ni Lucio. Maliit lang, halos hindi makikita, ngunit para kay Marina, ito ay tulad ng unang sikat ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ni Lucio at ngumiti ng totoo. "Nakita ko yon, Lucio," bulong niya. "Ang iyong ngiti." Hindi siya sumagot, ngunit tiningnan niya si Marina at sa mga mata niyang yon, mayroong isang bagay na kakaiba, pag-asa. Ngunit ang maliit na sandali ng kagalakan ay mabilis na naglaho. Habang naglalaro sila ng Star Night Mission sa pasilyo, kung saan si Lucio ay gumagapang bilang dragon at si Miel ay prinsesa, isang matinis na boses ang biglang bumulalas mula sa likuran nila. Anong kaguluhan ito? Si Doña Ramona Rivera, ang ina ni Damian. Isang babae na may matatalim na mata at isang aura ng kapangyarihan na tila lumalamon sa lahat ng nasa paligid niya. Suot niya ang isang eleganteng damit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang bahid ng galit at pagkasuklam. "Marina, anong ginagawa mo?" tanong ni Doña Ramona. Ang boses ay malamig at puno ng pagkamuhi. "Hindi ba sinabi ko na ayaw ko ng anumang kaguluhan sa mansyon na ito? Ginugulo mo ang mga bata." Tumayo si Marina. Ang puso ay kumabog ng mabilis. "Doña Ramona, sinusubukan ko lang po silang bigyan ng kaunting saya. Nangingiti na po sila." "Nangingiti?" Halos pasigaw na tanong ni Doña Ramona. Ang mga bata ay kailangan ng katahimikan at kaayusan para gumaling. Hindi nang walang kwentang paglalaro na ito. Dinudumihan mo ang paraan ng pagpapalaki sa kanila ng pamilya Rivera. Naramdaman ni Marina ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit nanatili siyang matatag. Ang pagmamahal at paglalaro po ay mahalaga sa paglago ng bata. Doña Ramona, hindi po ito makakasama. "Huwag mo akong tuturuan, Marina," maring sabi ni Doña Ramona. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagsasabog na bulkan. "Alalahanin mo ang iyong lugar. Isa ka lamang caregiver. Huwag mong isipin na kaya mong baguhin ang mga bagay dito. Marami nang sumubok at lahat sila ay nabigo. At huwag kang magkamali. Sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal dito kung patuloy kang lalabag sa mga patakaran." Lumapit si Doña Ramona kina Lucio at Miel na ngayon ay nakabalik na sa kanilang tahimik na anyo. Tila hindi pa nangyari ang ngiti kanina. Hinawakan niya ang kamay ni Miel, ngunit ang tingin niya kay Marina ay puno ng babala. "Maging profesional, Marina, o aalis ka." Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, si Marina ay nag-iisa sa kanyang maliit na kwarto. Ang mga salita ni Doña Ramona ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Naglakad siya patungo sa bintana.
tinitingnan ang dilim sa labas. Mula sa kanyang bintana, nakita niya sina Lucio at Mil, nakatayo sa isang sulok ng hardin, tila nagtatago. Hawak ang isang maliit na laruang sasakyan na ibinigay niya sa kanila kanina. Isang dilaw na kotse, lihim niyang ipinuslit. Ang mga maliliit na kamay ni Lucio ay maingat na inikot ang gulong, habang si Mel naman ay nakatingin sa kanya. Sa kabila ng pagbabanta, ang laruan ay naging simbolo ng pag-asa. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang labi. Ang mga mata ni Doña Ramona ay puno ng puot. Ang lamig sa mansyon ay tila bumalik. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang nangiti ni Lucio, ang maliit na paggawad ng pagtitiwala ni Mel. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas o kung paano niya lalabanan ang kapangyarihan ni Doña Ramona. Ngunit ang pagtingin niya sa mga bata na naglalaro ng lihim sa dilim ay nagbigay sa kanya ng isang bagong determinasyon. Kaya niya bang baguhin ang bahay na ito? O katulad ng sinabi ni Doña Ramona, siya rin ay mapipilitang sumuko at umalis? Kinabukasan, pagkatapos ng pagharap kay Doña Ramona, naramdaman ni Marina ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito nakapagpabago sa kanyang determinasyon. Sa halip, lalo pa itong nagpaalab sa kanya. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat, mas palihim. Ngunit hinding-hindi niya susukuan sina Lucio at Miele. Sa mga sumunod na araw, naging mas matalino si Marina. Sa halip na maglaro sa pasilyo, dinala niya ang misyon ng Bituin Night sa likod ng lumang silid-aklatan, kung saan bihirang pumunta ang sinuman. Doon, ginawa niya ang kuweba ng diwata na mas pribado, gumamit ng mga lumang libro upang makalikha ng mga pader at mga larawan upang maging mga bituin sa kanilang maliit na universo. Isang hapon, habang abala ang lahat sa mansyon, ipinagpatuloy ni Marina ang kanyang kwento. At ang Knight ay nakatagpo ng 2 maliliit na bituin na nawala sa kalawakan. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Ang mga bituing ito ay malungkot sapagkat nakalimutan na nila kung paano lumiwanag. Nakatitig sina Lucio at Miel sa kanya. Ang kanilang mga mata ay malaki at maingat. Unti-unting inilabas ni Marina mula sa kanyang bulsa ang 2 maliliit na papel na bituin na gawa niya sa makulay na papel. Ngunit alam ng Knight na sa bawat bituin may nakatagong liwanag. Kailangan lang itong hanapin. Inilagay niya ang isang bituin sa kamay ni Lucio at ang isa pa kay Miel. Sa una, hindi sila gumalaw. Ngunit pagkatapos, dahan-dahang ikinuyom ni Lucio ang kanyang palad. Tila pinoprotektahan ang kanyang bituin. Si Miel naman, marahan niyang hinaplos ang papel at isang bahagyang ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na mas malaki kaysa sa nakita niya kahapon. Ang mga bituin ay kailangan lang ng kaunting tulong upang lumiwanag, dagdag ni Marina, at hinaplos niya ang buhok ni Miel. Naging mas malaya ang mga bata. Nagsimula silang gumawa ng mga tunog. Si Miel, na madalas ay mas tahimik, ay nagsimulang mag-a at o sa mga kwento ni Marina. Si Lucio naman, na dati walang kibo, ay nagsimulang gumapang. Kunwari nagiging bahagi ng kanyang mga kwento. Minsan, nakita ni Marina si Lucio na gumagapang sa ilalim ng mesa, tila nagtatago sa isang dragon, at pagkatapos ay sumisilip, tila naghahanap ng prinsesa na si Miel. Isang hapon, nang muling naglalaro sila sa kuweba nila, si Miel ay tumawa. Isang tunog na matagal nang hindi narinig sa mansyon. Mahina, ngunit malinaw. Tila isang kampana na tumunog sa loob ng bahay. Marina's heart swelled. Napakasarap sa pakiramdam. Niyakap niya si Miel at pagkatapos ay si Lucio. At sa unang pagkakataon, yumakap pabalik si Lucio. Ang kanyang maliliit na braso ay humawak ng mahigpit sa kanya. Naramdaman ni Marina ang mainit na dampi ng luha sa kanyang balikat. Hindi alam kung kanino. Sa kanya ba? O sa mga bata? Hindi alam ni Marina na may nakasaksi sa pangyayaring iyon. Si Damian Rivera. Kakauwi lang niya mula sa trabaho at naglalakad siya sa pasilyo
nang marinig niya ang mahinang tawanan. Sinundan niya ang tunog at nakita niya si Marina, nakayuko sa isang sulok kasama ang dalawa niyang anak na nakayakap dito. Ang mga mukha ni na Lucio at Miel ay mayroong nganong ngiti, isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ni Damian ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang bagay na mas komplikado. Pagsisisi, paninibugho. Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay ang katotohanan na ang babaeng ito, ang caregiver na ito, ang nakapagbigay ng nangiti sa kanyang mga anak na hindi niya nagawa. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Damian. Ang imahe ni Marina kasama ang kanyang mga anak ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Sa hapagkainan, tiningnan niya si Marina. Ang babae ay tahimik, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magtanong, "Kumusta ang araw ninyo ng mga bata, Marina?" Tanong niya. At nagulat siya sa kanyang sariling boses, medyo malambing kaysa sa karaniwan. Nagulat si Marina at tumingin sa kanya. "Ayos naman po, Sir Damian. Nakakita po sila ng mga bagong paraan para maging masaya." Bago pa man makapagsalita si Damian, tumunog ang boses ni Doña Ramona mula sa dulo ng mesa. "Hanggat hindi lumalabag sa mga patakaran, ayos lang. Sana lang ay hindi mo sila sinasanay sa mga walang kwentang bagay." Nagkaroon ng tensyon sa hangin. Tiningnan ni Damian ang kanyang ina at pagkatapos ay kay Marina. Naramdaman niya ang isang bahagyang pagkamuhi sa loob niya. Bakit ganito ang ina niya? Isang araw, nakita ni Damian si Marina sa hardin. Kausap ang mga hardinero. Pinupulot niya ang mga dahon at bulaklak na nahulog sa lupa at maingat na inilalagay sa isang maliit na basket. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Damian at lumapit. Ngumiti si Marina. "Gumagawa po ako ng magic potion para sa mga bata, Sir Damian. Gagamitin po namin ito para mapagaling ang isang malungkot na puno sa aming kwento." Napangiti si Damian. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang nangiti ni Marina ay tila may kapangyarihang magtanggal ng lamig sa kanyang puso. "Magic potion, ha?" "Opo," sagot ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Ang pagmamahal po ay magic, Sir Damian." Hindi na nakasagot si Damian. Ang mga salita ni Marina ay tumagos sa kanyang puso. Samantala, hindi alam ni Marina na ang kanyang bawat galaw ay sinusubaybayan. Si Doña Ramona, na ngayon ay mas nagdududa sa kanya, ay nagpaplano ng masama. Isang hapon, nakita ni Marina si Doña Ramona sa telepono. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamay-ari. Sumilip si Marina mula sa gilid ng pader. "Siguraduhin mong mahanap ang anumang dumi sa kanya. Kailangan nating tanggalin ang babaeng yan. Ginugulo niya ang mga bata at sinisira niya ang lahat ng aming pinaghirapan. Kailangan siyang umalis sa lalong madaling panahon." Narinig ni Marina ang mga salitang yon at naramdaman niya ang malamig na takot na tumagos sa kanyang mga buto. Alam niyang nagsimula na ang tunay na labanan. Ngunit para sa mga ngiti ni na Lucio at Miel, alam niyang hindi siya susuko. Ngunit sa puso niya, isang tanong ang umusbong. Gaano katagal niya kayang labanan ang isang taong kasing lakas ni Doña Ramona? Ang mga araw ay lumipas, ngunit ang imahe ni na Marina at ang mga bata na nakangiti ay nanatili sa isip ni Damian. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaibang liwanag na dinala si Marina sa madilim na mansyon. Ang mga bata, na dati ay parang mga anino, ay nagpakita ng mga bahid ng buhay. Nakikita niya ang mga ginupit na papel na bituin sa sahig, ang mga guhit na kulay na nakakabit sa refrigerator, mga bakas ng paglalaro na dati mahigpit na ipinagbabawal. At sa tuwing maririnig niya ang mahinang tawanan mula sa sulok ng bahay, isang bahagyang ngayang ngiti ang sumisilay sa kanyang labi. Isang ngayang ngiti na matagal nang hindi niya ipinapakita. Ngunit ang pagbabagong ito ay may kaakibat na tensyon.
Ramdam niya ang pagtaas ng galit ng kanyang ina. Araw-araw, mayroong mga banayad na puna, mga matatalim na tingin, at mga tahimik na pagmamanipula mula kay Doña Ramona. Nagsisimula siyang magtanong, bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang ina? Ang mahalaga ay sumasaya ang mga bata. Hindi ba? Isang gabi, matapos matulog sina Lucio at Miel, nakita ni Damian si Marina na tahimik na naglilinis ng mga laruan. Lumapit siya, naghahanap ng paraan upang makipag-usap. Marina, tawag niya. Nagulat si Marina at tumayo. Sir Damian, kumusta sila Lucio at Miel? Tanong niya at umupo sa isang upuan. Masaya po sila, Sir Damian, sagot ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sinasabi ko po sa kanila ang mga kwento at naglalaro po kami. Nagsisimula na rin po silang gumawa ng mga tunog. Si Miel po ay tumawa kanina. Naramdaman ni Damian ang isang kurot sa kanyang dibdib. Tumawa. Ang huling beses na narinig niya ang tawa ng kanyang mga anak ay bago ang "Salamat Marina," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa pagdala ng liwanag. Napatingin si Marina sa kanya. Tila nagulat sa kanyang sinabi. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Sir Damian. Hindi, sabi ni Damian at tumayo. Lumapit sa kanya. Masigit pa ito sa trabaho. Wala pang nakagawa nito. Hindi ko na nga naalala kung kailan ko huling nakita ang mga anak ko nang ngumingiti ng ganoon. Nagkatitigan sila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marina ang isang init na dumaloy sa kanya. Isang init na matagal nang hindi niya naramdaman. Sa mga mata ni Damian, nakita niya ang isang bakas ng kalungkutan. Ngunit meron ding isang bagay na kakaiba. Pag-asa? O marahil, isang pagnanais na bumangon. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na nabuwag. Nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyan na dumating, bumalik na si Doña Ramona. Nagmadaling umalis si Marina. Sa pag-iisa ni Damian, bumalik siya sa kanyang opisina. Habang iniinom niya ang kanyang kape, nahagip ng kanyang mata ang isang lumang kahon sa gilid ng kanyang mesa na may nakasulat na Elara. Ito ay mga gamit ng kanyang asawa. Hindi niya kailanman nagawa na tingnan ng mga ito matapos ang kanyang pagkamatay. Ngunit ngayon, meron siyang kakaibang kuryosidad. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may mga lumang litrato, mga sulat, at isang maliit na diary na nakatago sa ilalim ng lahat. Hawak niya ang diary. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ito ang diary ni Elara. Hindi niya ito kailanman binasa. Takot siyang harapin ang katotohanan. Ngunit ngayon, kailangan niya. Binuklat niya ang diary. Ang unang pahina ay may petsa ilang buwan bago ang pagkamatay ni Elara. Ang mga sulat kamay ay maayos, ngunit ang nilalaman ay puno ng kalungkutan. Isinulat ni Elara ang tungkol sa pagod niya sa buhay sa mansyon, tungkol sa pakiramdam niya na nag-iisa, tungkol sa mga panggigipit na natatanggap niya mula kay Doña Ramona, tungkol sa pagkakaroon ng isa pang anak, isang lalaki. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pakiramdam niya na malayo si Damian, na abala sa trabaho at hindi nakikita ang kanyang paghihirap. Naramdaman ni Damian ang lamig na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lang isang aksidente ang pagkamatay ni Elara. Mayroon itong mas malalim na dahilan, ang kanyang ina. At siya. Samantala, lumubha ang tensyon sa pagitan ni Marina at Doña Ramona. Isang hapon, habang naglalakad si Marina sa hardin kasama sina Lucio at Miel, sinalubong siya ni Doña Ramona. Marina, kailangan nating mag-usap, sabi ni Doña Ramona. Ang kanyang boses ay tila yelo. Opo, Doña Ramona, sagot ni Marina. Ang kanyang puso ay kumabog. Hindi ka nabibilang dito, mariing sabi ni Doña Ramona. Ang mga bata ay kailangan ng isang matatag na pamilya.
Hindi isang babaeng mula sa probinsya na walang pinag-aralan. Ang mga Riveras ay may pangalan na kailangan naming protektahan. Ginugulo mo ang lahat. Gumawa ka ng kahihiyahiyan sa aming pamilya. Hindi ko po maintindihan, Doña Ramona, sabi ni Marina, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Naintindihan mo ako ng mabuti. Putol ni Doña Ramona. Nakita ko ang tingin mo kay Damian. Huwag mong isipin na kaya mong gamitin ang mga bata para makapasok sa aming pamilya. Hindi kailanman mangyayari iyan. Sisiguraduhin kong wala kang mapapala rito. Naramdaman ni Marina ang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa mga bata, kundi tungkol sa kanya at kay Damian. Ang kanyang pag-ibig sa mga bata, ang kanyang simpleng pagnanais na makatulong ay ginamit laban sa kanya. Hindi na niya nakayanan. Wala akong balak na, "Sapat na!" sigaw ni Doña Ramona. "Aalis ka. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka. Masisira ang iyong reputasyon. Mawawala ang iyong lisensya. Siguraduhin ko yan." Kinabukasan habang nasa opisina si Damian, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang abogado. "Sir Damian, meron po akong masamang balita. Nag-file po ng petition ang iyong ina para sa guardianship ni na Lucio at Miel." Nanlamig si Damian. "Ano? Bakit?" Ang kanyang dahilan ay, si Marina Cruz ay may masamang impluensya sa mga bata at sinisira niya ang kanilang paggaling. Pinipilit niya na si Marina ay gumagawa ng emotional manipulation sa kanila para maging mas malapit sa kanya at mailayo sa pamilya. Naramdaman ni Damian ang galit na bumalong sa kanyang dibdib. Hindi totoo iyon. Si Marina ang nagdala ng liwanag. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina, ang kanyang kapangyarihan, ang mga lihim ng diary ni Elara, lahat ay naghalo-halo sa kakanyang isip. Ang kanyang ina ay malakas at kaya niyang sirain ang buhay ni Marina. Hinawakan ni Damian ang kanyang ulo. Ang kanyang puso ay nabibiyak. Paano niya ipagtatanggol si Marina nang hindi inilalabas ang mga masalimuot na katotohanan tungkol kay Elara at sa kanyang ina? At gaano kalaki ang kaya niyang isakripisyo para sa isang caregiver kahit na siya ang nagdala ng pag-asa? Ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang mga anak. Lahat ay nakataya. Ang mga salita ni Damian ay parang mga matatalim na patalim na tumusok sa puso ni Marina. Nakatayo siya sa harap niya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng libu-libong sakit. "Marina," simula niya, ang kanyang boses ay malamig, halos walang buhay. "Kailangan mo nang umalis." Naramdaman ni Marina ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa mga bata, ang maliit na liwanag na nakita niya sa mga mata ni Damian, lahat ay tila naglaho sa isang iglap. "Sir Damian?" Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi siya tinitigan ni Damian. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan. Tila iniiwasan ang kanyang tingin. "Nag-file ng petition ang aking ina. Alam mo yan? At hindi ko kayang kalabanin siya. Para sa kapakanan ng mga bata, kailangan mo nang umalis." Ang para sa kapakanan ng mga bata ay parang pananakit para kay Marina. Siya ang nagdala ng kapakanan sa mga bata. Hindi niya kayang tanggapin. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay kumalat sa kanyang sistema. Naintindihan ko, bulong niya. Ang kanyang lalamunan ay tila nabara. Ngunit hindi niya naintindihan paano niya nagawang bitawan sila. Paano niya nagawang isuko ang pag-asa na nakita niya sa mga mata ni na Lucio at Mil. Sa mga sumunod na oras, si Marina ay naghanda ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat isa sa kanyang mga gamit ay puno ng mga alaala ng mga tawanan, ng mga kwento, ng mga lihim ng ngiti na ibinahagi niya sa mga bata. Nais niyang yakapin sila ng mahigpit, ngunit hindi niya kaya.
Ang sakit ay masyadong malalim. Nagpaalam siya sa mga kasambahay. Ang bawat isa ay may malungkot na tingin sa kanya. Alam nilang mabuti ang puso ni Marina at alam nilang masama ang nangyari. Paglabas niya ng mansyon, nagsimulang umulan. Malakas, tila umiiyak ang kalangitan kasama niya. Sa pintuan, naroon si Damian. Nakatayo siya sa ilalim ng abs, hindi tinitigan si Marina. Marina, patawarin mo ako. Bulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Hindi sumagot si Marina. Tumalikod siya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumingala siya sa bintana ng mga bata. Naroon sina Lucio at Mile, nakatayo sa likod ng kurtina. Ang kanilang mga mata ay malungkot, tila nauunawaan ng lahat. Isang butil ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Marina at tuluyan siyang umalis. Dala ang kanyang sakit at ang alaala ng mga matang yon. Habang naglalakad siya sa labas ng gate, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang init ng mansyon. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay lamig at sakit. Samantala, sa loob ng mansyon, si Damian ay nakatayo pa rin sa pintuan, nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Marina. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi, ngunit ang takot sa kanyang ina at ang mga lihim na natuklasan niya tungkol kay Elara ay nagpapahirap sa kanya. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay magulo. Ang diary ni Elara, ang mga salita niya tungkol sa kalungkutan, sa panggigipit, sa pakiramdam na nag-iisa. May kinalaman ba ang pagkamatay ni Elara sa mga ito? Naglakad siya patungo sa silid ni Elara. Isang silid na hindi niya kailanman binuksan matapos ang trahedya. Ito ay tila isang museo ng alaala na puno ng mga bagay na minahal ni Elara. Ang bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa. Pumikit si Damian, huminga ng malalim, at binuksan ang pinto. Pumasok siya sa silid. Ang amoy ng lumang pabango ni Elara ay bumalot sa kanya. Parang kahapon lang. Nagsimula siyang maghanap. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Tiningnan niya ang mga lumang libro, ang mga aparador, ang mga drawer. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sulat, nakita niya ang isang maliit na kahon ng alahas. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang maliit na silver na singsing, isang kwintas, at isang sobre na may nakasulat na pangalan ni Damian. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob, naroon ang isang liham. Ito ay sulat kamay ni Elara. Mahal kong Damian, nagsimula ang liham. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Patawarin mo ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Ang panggigipit mula kay mama, ang pakiramdam na mag-isa, ang iyong kawalan. Alam kong abala ka, ngunit nararamdaman ko na wala na akong lugar sa mundong ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mahalin mo ang ating mga anak. Ibibigay mo sa kanila ang pagmamahal na hindi ko na kayang ibigay. At sana ay makahanap ka ng isang taong magbibigay ng liwanag sa buhay mo. Isang taong magmamahal sa kanila at sa iyo ng buong puso. Patawarin mo ako. Mahal ko. Paalam. Nahulog ang liham mula sa kanyang kamay. Naramdaman ni Damian ang lamig na bumalot sa kanya. Hindi isang aksidente ang pagkamatay ni Elara. Ito ay isang pagpapakamatay. At ang kanyang ina, si Doña Ramona, ang nagtulak kay Elara sa bingit ng kawalan. At siya, si Damian, sa kanyang pagiging abala at kawalan ng pansin, ay hindi nakita ang paghihirap ng kanyang asawa. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay sumakop sa kanyang mukha. Ang bawat salita sa liham ay parang kidlat na tumama sa kanya. Ang sakit ay hindi na lang para kay Marina, kundi para kay Elara, para sa mga anak niya, at para sa kanyang sarili. Ang kanyang buong buhay
ay tila isang malaking kasinungalingan na buo sa mga patakaran at mga lihim. Naramdaman ni Damian ang isang matinding galit. Galit sa kanyang ina. Galit sa kanyang sarili. Ang pagkawala ni Marina, ang pag-alis ng liwanag sa kanyang tahanan, at ngayon, ang matinding katotohanan tungkol sa kanyang asawa, lahat ay nagsanib. Habang nakaupo siya sa silid na puno ng alaala, nakarinig siya ng tunog. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Binuksan niya ito. Hindi ito mula sa kanyang ina. Hindi rin ito mula sa kanyang abogado. Ito ay isang anonymous na numero. Ang text message ay nagsasaad, "Kahit anong gawin mo, hindi mo maibabalik ang lahat. Ang pagkawala ng liwanag ay simula pa lang." Nanlamig si Damian. Sino ito? Alam ba niya ang tungkol kay Elara? May iba pa bang nakakaalam ng katotohanan? Ang kanyang puso ay puno ng takot. Hindi lang siya nawalan ng Marina, kundi ngayon, ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho. Ang liham ni Elara, ang anonymous text message, ang pag-alis ni Marina. Lahat ng ito ay parang mga tinik na tumusok sa puso ni Damian. Bawat isa ay masakit kaysa sa nauna. Sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan at galit. Ang kanyang ina, si Doña Ramona, ay walang pakialam sa kanyang sakit. Sa halip, lalo pa nitong pinilit ang kaso laban kay Marina. Tila walang nakikita kundi ang kanyang sariling kagustuhan. Pumasok si Damian sa opisina, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi siya makapag-concentrate. Ang mukha ni Marina, ang ngiti ni Lucio at Miel, at ang malungkot na mata ni Elara sa liham ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tama, ngunit paano? Ang kanyang ina ay may matinding kapangyarihan. Kaya niyang sirain ang sinuman na kumakalaban sa kanya. "Sir Damian, malapit na po ang hearing," sabi ng kanyang abogado, si Attorney Castro. "Alam ko," sagot ni Damian. Ang kanyang boses ay malalim. "Ano ang posisyon natin?" "May matibay po tayong kaso. Ang iyong ina ay may sapat na ebidensya na si Marina ay hindi profesional at sinisira ang proseso ng paggaling ng mga bata." "Ngunit hindi iyon totoo," sigaw ni Damian at tumayo. Si Marina ang nagdala ng pag-asa. Siya ang nagbigay ng ngiti sa kanila. "Ito po ang argumento ng iyong ina, Sir Damian," paliwanag ni Attorney Castro. Ang kanyang mukha ay seryoso. At mayroon siyang mga testigo, mga dating kasambahay na pinilit na magbigay ng pahayag laban kay Marina. Naramdaman ni Damian ang isang matinding pagkamuhi. Ang kanyang ina ay walang awa. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sirain ang isang taong walang ginawa kundi ang magbigay ng pagmamahal. Dumating ang araw ng pagdinig. Puno ng tao ang courtroom. Naroon si Doña Ramona, nakaupo sa harap. Ang kanyang mukha ay matigas, tila isang rebulto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa hukom, tila nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Marina ay nakaupo sa likuran. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay magkasama, tila nagdarasal. Naramdaman ni Damian ang hapdi sa kanyang puso. Ang babaeng ito na nagbigay ng liwanag sa kanyang pamilya ay ngayon ay nasa ganitong sitwasyon dahil sa kanyang ina. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Doña Ramona ay naglahad ng mga ebidensya. Bawat isa ay tila sinadya upang sirain ang reputasyon ni Marina. Ang mga testigo na pawang mga dating empleyado ng Mansion Rivera ay nagbigay ng mga pahayag na nagpapakita na si Marina ay pabago-bago, hindi sumusunod sa patakaran, at nagpapabaya sa mga bata. Bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Damian. Alam niyang kasinungalingan ang lahat. "Ang aming ebidensya ay malinaw, Your Honor," sabi ng abogado ni Doña Ramona. Si Marina Cruz ay isang banta sa kapakanan ng mga menor de edad na Rivera.
Hindi siya karapat-dapat maging caregiver ng mga bata, lalo na sa kanilang sensitibong kalagayan. Tiningnan ni Damian ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila nagtatago ng isang malaking lihim. Ang liham ni Elara ay umalingaw sa kanyang isip. Ang kanyang asawa ay pinahirapan ng parehong taong ito. At ngayon, si Marina naman. Dumating ang pagkakataon ni Damian na magbigay ng pahayag. Tumayo siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tiningnan niya si Marina at sa mga mata nito, nakita niya ang pag-asa, ang sakit at ang tanong. Ipagtatanggol mo ba ako? Sir Damian, meron ka bang sasabihin tungkol sa mga alegasyon laban kay Miss Cruz? Tanong ng hukom. Hindi sumagot si Damian. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga salita ni Elara. Patawarin mo ako. Sana ay makahanap ka ng isang taong magbibigay ng liwanag sa buhay mo. Isang taong magmamahal sa kanila at sa iyo ng buong puso. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ang tingin nito ay puno ng babala. Tila nagsasabi, huwag kang magkakamali. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng galit. Galit sa kanyang ina. Galit sa kanyang sarili. Hindi na niya hahayaan na may masaktan pa. Your Honor, nagsimula si Damian. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng emosyon. Ang lahat ng sinabi ng abogado ng aking ina ay hindi totoo. Nagulat ang lahat. Lumingon si Doña Ramona kay Damian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Si Marina Cruz, patuloy ni Damian, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya ang nagdala ng pag-asa sa aking mga anak. Siya ang nagdala ng liwanag sa aming tahanan. Sa loob ng maraming taon, ang aking mga anak ay walang ngalang ngiti, walang tawa. Ngunit nang dumating si Marina, nagbago ang lahat. Sir Damian, ito ay hindi angkop sa usapin. Putol ng abogado ni Doña Ramona. Angkop ito, sigaw ni Damian at tiningnan ng abogado. Ang kapakanan ng aking mga anak ang usapan dito at ang kapakanan nila ay kay Marina. Hindi totoo na pinipilit niya sila. Sa halip, binibigyan niya sila ng pagmamahal na matagal nang nawawala sa kanila. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Mayroon ka bang ebidensya upang suportahan ang iyong pahayag, Sir Damian? Tanong ng hukom. Tumingin si Damian kay Marina at ngumiti ng bahagya, isang ngiti na puno ng pangako. Mayroon po akong ebidensya na magpapaliwanag kung bakit ang aking mga anak ay naging ganoon at bakit kailangan nila si Marina sa kanilang buhay. Ang mukha ni Doña Ramona ay namutla. Alam niyang may tinutukoy si Damian na hindi niya dapat malaman. Bago pa man makapagsalita si Damian o ang sino man, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa courtroom. Bumukas ang malaking pinto. Lahat ay napatingin sa pintuan. Naroon sina Lucio at Mil nakatayo sa gitna ng pintuan, hawak ang kamay ng isang babaeng hindi pa nakita ni Damian, isang matandang babae na may ngiti na puno ng kabaitan. Ang mga mata ni Lucio at Mil ay nakatingin ng diretso kay Marina, puno ng pag-asa at isang bagay na mas malalim. Ang kanilang presensya ay tila isang kidlat na tumama sa lahat. Ang mga tao ay nagbulungan, nagulat. Ngunit ang pinakamalaking reaksyon ay sa mukha ni Doña Ramona, na ngayon ay halos gumuho sa kanyang kinauupuan. Ang paglabas ni Lucio at Mil sa courtroom ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Hindi lang si Marina ang nagulat. Ang bawat isa sa silid ay tila na bato. Ang mga mata ay nakatingin sa dalawang bata na matagal nang nawalan ng tinig. Hawak ni Lucio ang kamay ng isang matandang babae na may matamis na ngiti. At si Mil naman ay nasa likod niya, sumisilip, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Marina. Isang alon ng pag-asa at sakit ang bumalot kay Marina. Ang mga anak niya. Ang mga anak na akala niya ay mawawala na sa kanya. Tumayo si Doña Ramona.
Ang kanyang mukha ay namutla. Anong kaguluhan ito? Sino ang nagdala sa kanila dito? Ngunit hindi siya pinansin ng sinuman. Ang lahat ay nakatingin sa mga bata. Lumapit si Damian sa mga anak niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pag-asa. Lucho? Miel? Dahan-dahang lumapit ang matandang babae kasama ang mga bata. Ito pala ang lola ni Marina, na lihim na tinulungan ng isang kasambahay na pinagkakatiwalaan ni Marina. Pinaupo niya ang mga bata sa upuan na nakalaan para sa kanila. Ang hukom, na ngayon ay tila nagulat din, ay humingi ng katahimikan. Sino ang nagdala sa mga bata rito? Tanong ng hukom. Ako po, Your Honor, sagot ng lola ni Marina. Ang kanyang boses ay kalmado. Narinig ko po ang tungkol sa kaso at alam kong ang mga bata ay may sasabihin. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ngunit hindi sila nagsasalita, sabi ng abogado ni Doña Ramona. Ang mga bata ay trauma, hindi sila makapagbigay ng pahayag. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang bagay ang nangyari na nagpabago sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Lucho. Ang kanyang maliliit na katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Humarap siya sa hukom. Gusto namin si Ate Marina. Bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ito ang kanyang unang salita sa loob ng maraming taon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa courtroom. Lahat ay nagulat. Si Doña Ramona ay napaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Damian ay napaiyak. Ang kanyang mga kamay ay sumakop sa kanyang bibig. Hindi makapaniwala. Pagkatapos, tumayo si Miel. Siya ang nagbalik ng saya sa bahay. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malinaw pa kay Lucho. Hindi po siya masama. Kutwis Lonwan. Ang courtroom ay tila bumagsak. Ang mga tao ay nagsigawan. Ang mga salita ng mga bata ay tila isang bomba na sumabog sa lahat ng mga kasinungalingan at mga akusasyon. Si Marina, sa likuran, ay napaiyak. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kagalakan. Nagawa nila. Nagsalita sila. Hindi lang sila nagsalita, kundi nagsalita sila para sa kanya. Katahimikan, sigaw ng hukom, at pinukpok ang kanyang martilyo. Katahimikan sa korte. Tumayo si Damian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay mayroon ng liwanag. Mayroong pag-asa. Lumapit siya kina Lucho at Mil at niyakap sila ng mahigpit. Ang mga anak ko, bulong niya. Ang mga anak ko ay nagsalita. Humarap siya sa hukom. Your Honor, ang mga salita ng aking mga anak ay ang pinakamabigat na ebidensya. Sila ang nagdala ng liwanag sa aming tahanan. Si Marina ang nagpabalik ng kanilang tinig. Ang lahat ng sinabi ng aking ina ay kasinungalingan. Ang mukha ni Doña Ramona ay ngayon ay puno ng pagkabigla at galit. Nagmadali siyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito totoo. Ginagamit niya ang mga bata. Manipulasyon. Walang manipulasyon, Doña Ramona. Sigaw ni Damian. At tiningnan ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ito ang tunay na tinig ng mga bata. Ito ang tunay na tinig ng pagmamahal na matagal mong ipinagkait sa kanila. Nagkaroon ng mas matinding kaguluhan sa courtroom. Ang hukom ay pinukpok muli ang kanyang martilyo. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at sa mga pahayag ng mga menor de edad, ang korte ay nagdedesisyon na ipagpaliban ang pagdinig. Sabi ng hukom, kailangan nating imbestigahan ng mas malalim ang sitwasyon ng mga bata at ang mga aligasyon ng emosyonal na manipulasyon. Sa ngayon, ang mga bata ay mananatili sa pangangalaga ni Mr. Damian Rivera at si Miss Marina Cruz ay maaaring magpatuloy sa kanyang trabaho bilang caregiver hanggat hindi pa natatapos ang imbestigasyon. Ang mga salita ng hukom ay tila musika sa tenga ni Marina.
Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga bata. Nagsalita sila. Tiningnan ni Damian si Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Lumapit siya kay Marina. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Marina, bulong niya, patawarin mo ako. Hinawakan ni Damian ang kamay ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marina ang isang bahagyang init. Hindi siya makasagot. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Kagalakan para sa mga bata, sakit sa pagtataksil, at ngayon, isang bahagyang pag-asa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marina, tumayo si Doña Ramona. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit meron ding isang bahid ng kawalan ng pag-asa. Tiningnan niya si Damian, at pagkatapos ay si Marina. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang bagay na mas malalim pa sa galit, pagkabigo. Pagkabigo sa pagbagsak ng kanyang kapangyarihan. Hindi pa ito tapos. Bulong niya at umalis sa courtroom. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Tila nagtatago ng isang malaking pagkatalo. Cliffhanger. Tiningnan ni Marina si Damian. Ang kanyang kamay ay nasa kamay niya. Ang pagmamahal ay malinaw sa mga mata ni Damian. Ngunit ang sakit ay malalim pa rin sa puso ni Marina. Kaya ba niyang patawarin siya? Kaya ba niyang kalimutan ang pagtataksil? Ang pag-asa ay nagsimula. Ngunit ang daan patungo sa paggaling ay mahaba at puno ng mga balakid. Ang mga salita ni Lucio at Miele sa korte ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Damian. Ngunit ito rin ang nagpukaw sa kanya mula sa mahabang panaginip ng pagtatago at pagtanggi. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bahagyang init sa kanyang puso, isang pag-asa na muling sumisibol. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis ding napawi nang makita niya ang mga mata ni Marina. Ang sakit sa mga mata nito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Marina, bulong niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Ngunit umiling si Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ganoon kadali, Sir Damian. Ang sakit. Ang sakit po ay malalim pa rin. Kailangan ko po ng oras. Kailangan ko po ng distansya. Naramdaman ni Damian ang lamig na bumalot sa kanya. Umalis si Marina. Muling umalis ang liwanag sa kanyang buhay. Niyakap niya ang kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Tila naiintindihan ng lahat. Ngunit kahit ang pagyakap sa kanila ay hindi nakapagpawi ng sakit, umuwi sila sa mansyon. Ang mga pader ay tila mas lalong nagdilim. Ang mga tahimik na pasilyo ay tila sumisigaw ng pangalan ni Marina. Naramdaman ni Damian ang isang matinding kalungkutan, isang kawalan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nawala si Elara, ngunit ngayon, nawala rin si Marina. At sa pagkawala niya, tila nawala na rin ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, binabasa ni Damian ang diary ni Elara. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng mas maraming sakit, mas maraming takot, at mas maraming kalungkutan. Isinulat ni Elara ang tungkol sa mga gabi na nag-iisa siya sa pakiramdam na walang nakikinig sa kanya. Ang mga panggigipit ni Doña Ramona na dapat ay magkaroon sila ng isa pang anak, isang lalaki, upang mapanatili ang pangalan ng pamilya, Rivera. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang paghihirap sa pagiging perpektong asawa na hinihingi ng kanyang ina habang unti-unti siyang nawawala sa kanyang sarili. Naramdaman ni Damian ang matinding pagsisisi. Abogado siya, negosyante siya. Ngunit bilang isang asawa, bilang isang ama, siya ay nabigo. Hindi niya nakita ang paghihirap ng kanyang asawa, hindi niya narinig ang kanyang mga sigaw. At ngayon, ang mga anak niya ay nawalan ng kanilang ina dahil sa kanyang kapabayaan.
at sa kalupitan ng kanyang ina. Kinabukasan, pumunta si Damian sa lumang silid ni Elara. Ang silid ay puno pa rin ng mga bagay niya, ngunit ngayon ay tila mas malungkot pa ito. Ang kanyang mga gamit ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkawala. Naramdaman ni Damian ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nagpakislap sa kanyang isip. Ang mga salita ni Elara sa liham. Sana ay makahanap ka ng isang taong magbibigay ng liwanag sa buhay mo. Isang taong magmamahal sa kanila at sa iyo ng buong puso. Si Marina. Si Marina ang liwanag na yon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na mawala ang pag-asa. Kailangan niyang baguhin ang kanyang sarili. Kailangan niyang baguhin ang mansyon. Kailangan niyang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sinimulan ni Damian ang paglilinis at pagbabago ng silid ni Elara. Inalis niya ang lahat ng mga lumang gamit na nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan. Sa halip, binili niya ang mga bagong gamit na maliwanag at makulay. Pininturahan niya ang mga pader ng puti at naglagay ng mga larawan ni Elara na nakangiti, nakasama sina Lucio at Miel noong mga panahong masaya pa sila. Pinuno niya ang silid ng mga bituin na kumikinang sa dilim na ginawa niya mismo. Pinangalanan niya itong Fong An Sao, Star Room. Nais niyang gawing isang lugar ang silid na ito kung saan ang mga alaala ni Elara ay mananatiling buhay. Ngunit hindi na ito magiging lugar ng kalungkutan, kundi ng pag-asa. Nais niyang ipakita kina Lucio at Miel na ang kanilang ina ay nagmamahal sa kanila at na ang kanyang pagkawala ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng pag-asa. Isang gabi, habang nakatayo si Damian sa Fong An Sao, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang muka ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng bahid ng kalungkutan, ngunit mayroon ding bahid ng determinasyon. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tama. Para kay Elara, para sa kanyang mga anak, at para kay Marina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang contact number ni Marina. Hindi pa rin siya nag-reply sa kanyang mga text. Alam niyang kailangan niya itong hanapin. Kailangan niyang magpakita. Kailangan niyang patunayan na nagbago na siya. Elara, patawarin mo ako. Bulong niya, nakatingin sa larawan ng kanyang asawa. At Marina, ibabalik ko ang ngiti mo. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. Hindi na siya makapaghihintay. Kailangan niyang hanapin si Marina. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niyang ibalik ang liwanag sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring isang tanong. Kaya ba siyang patawarin ni Marina? O huli na ang lahat? Ang pag-alis mula sa Mansion Rivera ay parang isang mabigat na pasanin sa balikat ni Marina. Kahit pa nagsalita sina Lucio at Miel para sa kanya, kahit pa nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Damian, hindi pa rin niya kayang kalimutan ang sakit ng pagtataksil, ang pakiramdam na pinili siyang iwanan. Bumalik siya sa kanyang probinsya sa Laguna, sa kanyang simpleng buhay sa piling ng kanyang lola. Ngunit kahit saan siya magpunta, kahit anong gawin niya, ang mga mukha ni Lucio at Miel at ang malungkot na mata ni Damian ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na bukid, tinutulungan ang kanyang lola sa pag-aalaga ng mga halaman at hayop. Ang pagiging abala ay nakatulong sa kanya na pansamantalang makalimot, ngunit sa tuwing lulubog ang araw, ang katahimikan ng gabi ay nagdadala muli ng mga alaala. Naalala niya ang mga tawanan ni Lucio at Miel, ang mga lihim na laro sa kuweba ng Diwata, at ang mga sandali kung saan naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon kay Damian. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, may humintong itim na sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ang isang lalaki, matangkad, seryoso ang mukha, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata. Si Damian Rivera. Nanlamig si Marina. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito muli. Lumapit si Damian.
Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit determinado. Hindi na siya kasing arogante at malamig ng dati. Ngayon, mayroong bahid ng kababaang loob at paghihirap sa kanyang anyo. Ang kanyang damit ay hindi kasing formal ng dati. Tila nagmamadali siyang umalis at hanapin siya. Marina, simula niya. Ang kanyang boses ay malalim. Tila may dalang libo-libong pasakit. Kailangan kitang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad. Tinitigan ni Marina si Damian. Ang kanyang puso ay tila nakikipaglaban sa kanyang isip. Ang sakit ay malinaw, ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Damian ay hindi niya kayang baliwalain. Anong sinasabi ninyo, Sir Damian? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko, sabi ni Damian. Ang kanyang mga mata ay halos lumuha. Ang pagkamatay ni Elara, ang pagiging tahimik ng mga bata, ang pag-alis mo. Lahat ng ito ay dahil sa aking pagiging bulag at sa aking ina. Nabasa ko ang diary ni Elara, ang lahat ng paghihirap niya, ang panggigipit na natanggap niya mula kay mama at ang pakiramdam niya na nag-iisa. Wala ako doon para sa kanya at sa takot ko, pinili kong manahimik at hayaan kang umalis. Naramdaman ni Marina ang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ibubunyag ni Damian ang mga ganitong klaseng lihim. Ang diary ni Elara? Tumango si Damian. Oo, maraming taon kong itinago. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan at kailangan kong harapin ito. Huminto siya, huminga ng malalim. Nagbago ako, Marina. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit sa pag-alis mo, parang nawala ang lahat. Ang mansyon ay bumalik sa dating lamig. At ang mga bata, kahit nagsalita sila, ay hindi pa rin kumpleto kung wala ka. Pumunta ako rito hindi para ipagpilitan ang sarili ko. Patuloy ni Damian. Ang kanyang boses ay nagiging mas emosyonal. Pumunta ako rito para magmakaawa. Balik ka, Marina. Hindi bilang caregiver, kundi bilang bahagi ng aming pamilya. Nagsimula na akong baguhin ang mansyon. Binago ko ang silid ni Elara. Ginawa ko itong Fong An Sao, isang lugar kung saan ang kanyang alaala ay magiging liwanag. Hindi sakit. Gusto kong makita mo ito. Gusto kong tulungan mo akong itayo muli ang aming pamilya, hindi sa mga kasinungalingan, kundi sa pagmamahal at katotohanan. Tiningnan ni Marina ang mga mata ni Damian. Hindi ito ang aroganteng Damian na nakilala niya. Mayroon itong tunay na pagsisisi, tunay na pagnanais na magbago. Ang kanyang puso ay tila nag-aatubili, nahihirapan sa pagitan ng sakit na naramdaman niya at ang pag-asa na iniaalok ni Damian. Ang mga alaala ni Lucio at Miel, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga boses sa korte, lahat ay nagsanib. Mahirap, Damian, bulong ni Marina. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ang sakit ay malalim pa rin. Paano ko makakalimutan ang lahat ng nangyari? Ang pagtataksil? Hindi ko hinihiling na kalimutan mo, sabi ni Damian at lumapit. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Marina. Ang kanyang hawak ay malambing at sinsero. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo kami ng pagkakataon para sa mga bata, para sa atin. Tiningnan ni Marina ang kamay niya na nahawak ni Damian. Ang init ng kanyang balat ay tila dumaloy sa kanya. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang langit ay nagiging kulay kahel at lila. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, maliban sa tunog ng hangin at ang mga ibon. Hindi sumagot si Marina. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang maniwala kay Damian. Gusto niyang bumalik sa mga bata. Ngunit ang takot sa muling masaktan ay nanatili. Tumingin siya kay Damian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at sinabi niya sa kanyang sarili, kaya ko pa bang magtiwala? Ang katahimikan ni Marina sa Laguna
ay nagbigay kay Damian ng matinding kaba, ngunit hindi niya nawalan ng pag-asa. Alam niyang malalim ang sakit na idinulot niya. Pagkatapos ng ilang sandali na tila walang katapusan, tumingin si Marina kay Damian at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bahagyang liwanag, isang patak ng pag-asa. "Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, Sir Damian," sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Hindi para sa inyo, kundi para kina Lucio at Miel. At sana hindi ko pagsisihan ito." Naramdaman ni Damian ang isang malaking ginhawa, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Marina. Salamat. Hindi mo ito pagsisisihan, ipinapangako ko." Kinabukasan, bumalik si Marina sa Mansion Rivera. Ngunit ngayon, ibang Marina na ang bumalik. Hindi na siya ang caregiver na tahimik na sumusunod sa mga patakaran. Ngayon, siya ay bumalik bilang isang babaeng may tiwala sa sarili, na handang lumaban para sa mga mahal niya. Nang makita siya ni Lucio at Mel, tumakbo sila patungo sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. "Ate Marina," sigaw nila. Ang kanilang mga boses ay puno ng kagalakan. Niyakap ni Marina ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Si Damian ay nakatayo sa likuran, nakangiti. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngunit alam niyang mayroon pa siyang isang malaking labanan na kailangan harapin, ang kanyang ina. Kinabukasan na pa ng gabi, naghanda si Damian ng isang hapunan. Inanyayahan niya si Marina at ang kanyang ina sa hapagkainan. Ang hangin ay puno ng tensyon. Si Doña Ramona ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Tiningnan niya si Marina na may paghamak. "Anong ginagawa ng babaeng ito rito?" tanong ni Doña Ramona. Ang kanyang boses ay malamig. "Akala ko ay umalis na siya." "Bumalik siya, Mama," sabi ni Damian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. At mananatili siya rito, hindi bilang caregiver, kundi bilang bahagi ng pamilyang ito. Nagulat si Doña Ramona. "Ano?" "Mayroon akong sasabihin sa inyo, Mama," patuloy ni Damian. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanyang ina. "Hindi lang ito tungkol kay Marina. Ito ay tungkol din kay Elara." Namutla si Doña Ramona. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Nabasa ko ang diary ni Elara," sabi ni Damian, at inilabas niya ang diary mula sa kanyang bulsa. "Ang lahat ng paghihirap niya, ang panggigipit na natanggap niya mula sa inyo, ang pakiramdam niya na nag-iisa. Alam ko na ang buong katotohanan, Mama. Alam kong ang pagkamatay ni Elara ay hindi isang aksidente. Ito ay dahil sa inyo." Nagsimulang manginig si Doña Ramona. "Wala kang alam. Kasinungalingan. Ginagamit mo ang patay." "Hindi ito kasinungalingan, Mama," sigaw ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ito ang kanyang mga salita, ang kanyang sakit. Pinilit ninyo siyang maging isang taong hindi siya. Pinilit ninyo siyang magkaroon ng isa pang anak, isang lalaki, para lang sa inyong pangalan. At sa huli, nawalan siya ng pag-asa. Nawalan siya ng buhay. Umiiyak si Marina. Ang kanyang mga kamay ay sumakop sa kanyang bibig. Ang mga kasambahay, na lihim na nakikinig sa likod ng pinto, ay nagulat. "Hindi iyan totoo," sigaw ni Doña Ramona at tumayo. "Nagsisinungaling ka." "Mayroon pa akong iba pang ebidensya, Mama," sabi ni Damian at inilabas niya ang isang recorder. "Kinolekta ko ang mga pahayag ng mga taong malapit kay Elara. Ang lahat ng pahayag na nagpapakita ng inyong kalupitan sa kanya. Ang lahat ng ito ay narito." Naramdaman ni Doña Ramona ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa.
Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Kaya mama, patuloy ni Damian, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng awtoridad. Hindi na kayo ang magdidikta sa buhay ko. Hindi na kayo ang magdidikta sa buhay ng mga anak ko. At higit sa lahat, hindi na kayo ang magdidikta sa kung sino ang mamahalin namin. Tiningnan ni Damian si Marina at hinawakan ang kanyang kamay. Sa mga sandaling iyon, ang sakit ni Marina ay napalitan ng pag-asa, ng pagmamahal. Naglakad si Doña Ramona patungo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Tila may dala siyang libu-libong pasanin. Ngunit bago siya umalis, tumalikod siya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marina at Damian, puno ng halo-halong emosyon, galit, sakit, at isang bahid ng pagtanggap. Lumabas si Doña Ramona ng silid at ang pinto ay dahan-dahang sumara. Tila sinasara ang isang yugto ng kanilang buhay. Ngayon, sa wakas, si Damian, Marina, Lucio at Miel ay magkasama, nakaupo sa hapagkainan. Ngunit ang katanungan ay nanatili. Paano nila itatayo muli ang kanilang pamilya pagkatapos ng lahat ng ito? At ang puso ni Marina, ganap na ba itong gumaling? Ang paglabas ni Doña Ramona mula sa hapagkainan ay tila isang malaking paghinga ng ginhawa na sabay-sabay na inilabas ng lahat sa mansyon. Ang hapag na dati puno ng tensyon at kasinungalingan ay ngayon ay tila na puno ng isang kakaibang kapayapaan. Tiningnan ni Marina si Damian. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Ang sakit ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pag-asa at isang malalim na pagmamahal. Marina, bulong ni Damian, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat. Dahil sa iyo, nakita ko ang katotohanan. Dahil sa iyo, nagkaroon ng boses ang mga anak ko. Ngumiti si Marina. Hindi ko po ito ginawa mag-isa, Sir Damian. Magkasama po tayo. Sa mga sumunod na linggo at buwan, ang Mansyon Rivera ay unti-unting nagbago. Ang Pong-Ansaw na ginawa ni Damian ay naging puso ng tahanan. Puno ito ng mga kulay, ng mga laruan, at ng mga larawan ni Elara na nakangiti, kasama sina Lucio at Miel. Sa silid na ito, nagkukwento si Marina. Naglalaro sina Lucio at Mile, at madalas ay sumasama si Damian, nagbabasa ng mga libro o sumasayaw kasama ang mga anak. Nagsimulang magsalita nang mas malaya sina Lucio at Miel. Ang kanilang mga boses ay hindi na mahina at nanginginig, kundi malakas at puno ng buhay. Nagtanong sila, nagkwento, at tumawa ng malakas. Ang mansyon na dati tahimik ay ngayon ay puno ng tawanan at musika. Isang hapon, habang naglalaro sila sa Pong-Ansaw, sinabi ni Lucio, Ate Marina, Sir Damian, gusto po namin ng music. Ngumiti si Marina. Anong gusto ninyong kanta, mga anak? Yung kanta po na nagpapaalala sa atin kay Mama Elara, sabi ni Miel. Tumunog ang isang malambing na tugtugin. Ito ang paboritong kanta ni Elara. Dahan-dahang hinawakan ni Damian ang kamay ni Marina at nagsimula silang sumayaw, kasama ang mga bata. Naramdaman ni Marina ang init sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal nila sa isa't isa, kundi sa pagmamahal sa pamilya, sa mga alaala ng nakaraan, at sa pag-asa ng kinabukasan. Ang kanilang pagmamahalan ni Damian ay unti-unting lumago. Hindi ito isang mabilis na pag-ibig, kundi isang pag-ibig na binuo sa pagtitiwala, sa pag-unawa, at sa pagpapatawad. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, tinitingnan ng mga bituin, lumuhod si Damian sa harap ni Marina. Marina, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko naisip na magmamahal pa ako muli. Ngunit ikaw, Marina, ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay ko. Ikaw ang nagpabalik sa akin sa sarili ko. Ikaw ang nagbigay ng pamilya sa akin. Pakiusap, magpakasal ka sa akin.
Maging asawa ka ng isang Riverang hindi na magtatago sa mga anino ng nakaraan. Umiyak si Marina. Opo, Damian. Opo. Niyakap niya si Damian ng mahigpit at sa ilalim ng mga bituin, sila ay naghalikan. Isang halik na puno ng pangako. Si Doña Ramona ay bihira nang lumabas sa kanyang silid. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ngunit minsan, nakikita ni Marina na lihim siyang sumisilip sa pong-ansaw. Tinitingnan ng mga bata na naglalaro. Ang kanilang mga muka ay puno ng kagalakan. Isang gabi, nakita ni Marina si Doña Ramona na nakatayo sa harap ng silid, may hawak na isang lumang larawan ni Elara. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Marina ang isang bahid ng pagsisisi sa mga mata ni Doña Ramona. Isang bahid ng kalungkutan. Hindi ito pagmamahal, ngunit ito ay isang uri ng pagtanggap, isang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Ang Mansyon Rivera ay hindi na ang dating madilim at tahimik na lugar. Ngayon, ito ay puno ng tawanan, ng musika at ng pagmamahal. Si Marina, na dating isang simpleng caregiver, ay ngayon ay ang bituin ng pamilyang ito, ang nagdala ng pag-asa at paggaling. Habang nakaupo sila sa labas, tinitingnan ang mga bituin, hinawakan ni Marina ang kamay ni Damian. Ang mga tawanan ni Lucio at Miel ay naririnig mula sa loob ng bahay. Alam mo, Damian, sabi ni Marina, nakatingin sa kalangitan, ang pagmamahal ay parang mga bituin, laging nandoon. Kahit hindi natin nakikita, kailangan lang nating hanapin at paniwalaan. At sa huli, ang pagmamahal ay nagdala ng liwanag, nagbigay ng boses, at nagpagaling sa isang pamilyang matagal nang nawalan ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang awit ng pagmamahal, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Ang tunay na himala ay hindi ang muling pagsasalita ng mga bata, kundi ang muling paghahanap ng pagmamahal sa isang pamilyang tila nawalan na nito. At dito nagtatapos ang kwento ni Marina at Damian ng pag-ibig at pag-asa sa Mansyon Rivera. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwento ni Marina, Damian, at ng kanilang mga anak. Ang bawat salita, bawat eksena ay isinulat ng may pag-asa at pagmamahal. Naramdaman namin ang bawat lungkot at kagalakan, ang bawat pagsubok at tagumpay, na tila kami mismo ay bahagi ng kanilang mundo. Isang malaking karangalan ang ibahagi sa inyo ang paglalakbay na ito. Sa pamamagitan ng ang bituin ng pag-asa, ninais naming ipaabot ang isang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay pagpapatawad, pag-unawa, at isang walang hanggang paniniwala sa kapangyarihan ng puso na maghilom, na sa gitna ng kadiliman, laging may pag-asa na magdala ng liwanag. At na ang bawat isa ay may kakayahang bumangon, magpatawad, at makahanap ng bagong simula. Kasama ang mga mahal sa buhay, ang bawat boses ay mahalaga, lalo na ang mga boses na matagal nang nawala. Umaasa kaming ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa inyong mga puso. Gusto naming marinig ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga damdamin. Anong bahagi ang pinakapumukaw sa inyo? Anong mensahe ang umantig sa inyong kaluluwa? Ibahagi lamang sa amin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay ang aming inspirasyon.